Happy Sunday po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Tagalogin naman po natin, mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Okay. Ulit, isa pa po. Mabuti ang Diyos. At sa lahat ng oras, mabuti. Amen. Praise the Lord. At inaanyayahan ko na po ang bawat isa na tumayo. Ayan, bago ang lahat, gusto ko lang pong basahin ang awit, chapter 136, verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Jesus ay hindi nagbabago sa buhay natin sa anumang panahon at sa anuman pong pagsubok na hinaharap natin. Kaya sa oras na to, pasalamatan natin siya. Maging ang ating mga kasama ngayon, salamat sa pagpunta nyo. Kantahin natin ang salamat, salamat. Sa oras na ito, kantahin natin ang Diyos ka sa amin. At inaanyayahan ko po sa harap si Sister Remeline para i-lead tayo sa opening prayer.
higit po ang lahat at manalangin tayo. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba sa iyong kabutihan sa muli naming pagkatipon-tipon sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at kasalanan, Lord. Lord, pagkalinisan mo po aming mga puso at tanggapin mo po ang aming pagsisisi. Salamat po, Lord God, sa araw na ito na puno na po ng iyong pagmamahal at biyaya. Thank you po, Lord God, sa mga pag-asa, sa pag-asang binigay mo po sa amin, Lord God, sa araw-araw mula sa iyong mga salita. Patubayan mo po, Lord God, ang mga gamitin sa araw nito mula sa aming MC hanggang sa aming pastor na magpapahayag ng iyong salita. Lord, bigyan mo rin po, Lord God, ng karunungan at katalinuhan ng aming pastor na siyang magbibigay sa amin ng pag-asa at inspirasyon mula sa iyong mga salita. Ito po ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Ayan po, makakaupo na po tayong lahat. And at this juncture, we will also like to acknowledge the presence of our Honorable Attorney Rivera and in her company. Welcome po, kami po ay nagagalak na nakabalik muli kayo sa amin dito po. And ayan po, truly God has been so good to each of us. Hindi ko po alam, hindi ko man po mabatid kung ano ang miracle na ginawa sa buhay niyo ni Lord. Alam ko po na may ginawa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya it's testimony time. Sino po ang mauuna? Ayan po, isa pa po. God is good. And all the time. Kung wala pa po, ako po muna. Ayan, hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ito. Hindi ko po sigurado, pero ngayon lang po ulit ako nakatayo sa harap. Thank you po. Thank you, Lord, kasi nakatayo ulit ako dito. And nabigyan ulit ako ng pagkakataon na magamit. And thank you, Lord. Sa ilang taon, parang taon na po, na-realize, parang I just wanted to thank the Lord for the life na binigay niya. Dahil kapag sinubukan kong isipin, parang hindi ko kayang masukat yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ko po at sa pamilya ko. May pagsubok man po na binigay niya, pero andun yung pagsama, andun yung presensya niya, yung peace, yung joy, and hindi ka po papabayaan ng Panginoon sa lahat ng panahon ng buhay mo. Kahit na pakiramdam mo mag-isa ka, kahit na pakiramdam mo na parang dumanti ka sa point na nawawalan ka ng pag-asa, the Lord will still use someone. Kaya salamat po na ako po ay nandito ngayon. And gusto ko lang pong i-take yung time na to na okay lang po bang sabihin nyo sa mga katabi nyo na salamat? Salamat. Ayan po. And gusto ko rin pong mag-thank you kasi gusto ko pong mag-thank you sa mga parents na Christian dito ngayon. Thank you kasi yung mga anak nyo ginagabayan nyo papunta dito. Bilang isang anak po ng isang Kristiyano, ako na po magsasabi sa inyo kahit hindi man po masabi ng mga anak nyo. Salamat kasi nilalapit niyo kami sa Panginoon. At dahil po doon, hindi man po ganun kabilis, may pagbabago po sa buhay namin. At sobrang thankful kami. Kaya thankful po kami kay Lord na kayo rin po ang mga magulang namin.
Palakpakan niyo po ang mga sarili niyo. Salamat po sa mga magulang, salamat sa mga kapatid, salamat po sa mga lolo at lola. Salamat po dahil nandyan po kayo para sa amin, para sa mga anak na katulad ko. At dahil po yun sa Diyos at all glory and honor belongs to Him talaga po. He is our healer, our provider. He is everything to us. Kaya, kung may ginawa po si Lord sa buhay ko, alam ko po may ginawa rin po siya sa inyo. Sino po ang susunod? God bless you po. Good morning. Baka maubos oras niyo pag ako ang nag-thank you kay Lord. Sabi, hindi ako prepared. Good morning po sa inyong lahat. When you say thank you, Lord, naiyanak ka pala to'y lubong, thank you, Lord, na yun, di ba? Kasi the gift of life was already bestowed upon us. And then, habang lumalaki tayo, hindi tayo nagkasakit, hindi tayo nagutom, nakapag-aral tayo, thank you Lord pa rin po yun, di po ba? Blessing yun. Kung sa pinagdaanan naman po, marami na tayong pinagdaanan na walang nakaranas siguro sa inyo. Hindi nyo alam, at the age of 5 years old, nasagasaan po ako ng tricycle. But miraculously, dahil love ako ni Lord, bukol lang apo, iti naiyapan iti ulok. And I survived. Thank you, Lord. So habang lumalaki tayo, nakapag-aral tayo ng high school, nailayo tayo sa mga magulang, naulila po kami ng ama nung ako ay 4th year high school. Ama, siya ang nagpo-provide, siya yung may pera. 6 kaming magkakapatid, awam pa iti nakalpas idi. So we were of the thinking na awanan ti makalpas kanya tayo. But God is good to the family because He gave us a sister, a sibling, nga nautak, mapagmahal sa pamilya, nanindigan, and that is Fiscal Rivera, ni Manang ko apong abanjing. Ni Fiscal po ang nag-handle sa family namin, yung natirang pera, and naging abogado po ang kanilang bunso at lahat po naman ay nakapagtapos. That is, thank you Lord again, di po ba? Marami pong blessing. Every day is a blessing, sabi nga po nila. And every day you have to pray for blessing. Pero kahapon, while I was browsing my Facebook account, naano ko yung interview ni Senator Miriam Santiago. Tinanong siya nung interviewer kung, what do you pray for? Ano ang ipinagdadasal mo? At ang sabi niya, I don't pray for anything. Kasi sabi niya, si God, creator yan, alam niya na kung ano yung mangyayari sa'yo. So, may mga example pa nga siya, which is, sabi ko, totoo. May plano na ang Diyos para sa atin eh. Alam niya na kung ano ang mangyayari sa atin. Nagdadasal na lang. Ang ibibigay niya na lang daw sa atin when we pray is how to prepare. Yung piniprepare na lang daw niya tayo kung paano natin tanggapin kung ano ang ibibigay niya sa atin. Remember, when I ran for mayor, at saka every time po na tumatakbo po kasi ako, ang lagi kong prayer kay God is, I am not praying na manalo. I am praying for guidance na kung hindi ito para sa akin at makakasama ito sa pagkatao ko, huwag mong ibigay. Kung makakabuti, ibigay mo ng maluwag. Huwag mo akong pahirapan. So, when I ran for mayor, naalala niyo yun, di ba? Hindi ko pinagdasal na manalo tayo. Hindi ko rin pinagdasal na matalo tayo. But sinabi ko sa kanya, ganun din na kung hindi makakabuti sa akin, huwag mong ibigay. When I did not get the position, umiyak ako hindi dahil natalo ako, umiyak ako dahil sa sakripisyo ninyo. Ang dami niyong sakripisyo
Kaya doon ako nahiya. But then, hindi masama ang loob. Naging masaya tayo. Because I know God has a better plan. What happened next? Wala pang isang taon. We had this pandemic, remember? Sabi ko, kung ako yung naupo, ano ang gagawin ko? Wala pa akong alam. First time. So, there was poverty at that time. There were chaos. There were sickness. There were death na I am not sure kung mahahandle ko. And you know what? I was so thankful na hindi ako yung naupo because God has a better plan for me. And what I did was, nag-create ako, nakagawa ako ng masarap ng ice candy at that time. Nakabenta ako, kumita ako ng marami. God is good, di ba? Thank you, Lord. What happened next? Naka-create ako ng masarap na ice, naka-create ako ng masarap na halo-halo, nagkaroon ng yanas halo-halo. That is all because I was not sitting as a mayor. I was able to explore my talent as a cook. And that is a miracle on my part. And that is, thank you, Lord. Di po ba? At dahil natakot ako na magsiman yung pamangking ko dahil nag-iisang anak nung namatay kong kapatid, sabi ko, wag na, diyan ka na, gawa tayo restaurant. Awa ng Diyos, nabibless naman po everyday ang aming Yana Schoolers. So, every day is a blessing. You just have to, kumbaga, maging maano lang yung kaisipan natin. Huwag tayong sensitive na pag meron tayong hindi nakuha, ibig sabihin madamot ang Diyos. Hindi po totoo yun. There is always a better plan for our lives na 'di ba, greatest architect. Kaya lagi kong pinopost yan, stay calm, wait lang, nandyan lang siya. Antayin natin dahil lahat yan, meron siyang ibibless na hindi mo nga expected. Kaya ngayon, masaya tayo. Congratulations. Ito si Sir, tuwang-tuwa ako sa kanya kasi ang lakas-lakas pa rin niya. Nalungkot ako nung nawala yung isang kaibigan ko dito. Tapos siya na yung nagbabantay. When I was expecting, na siya yung unang babantayan pero siya ang lakas-lakas na. That's a blessing. Hindi natin, di ba hindi na siya, di ba sir, hanggang nga makakita iden? Dadtamanan isuna ni boss ko. Natutuwa talaga akong makita isuna nga, ganyan nga makapagnan. Hanga makakitan, kunakhang kung tumakita ito itong sumarunong ay ayamon ko nagpahinga na yung ating kaibigan si Kagawad Ragsak. Nagulat ako kasi siya na yung nagbabantay. Sabi ko, God has plan. He still has a mission. I still have a mission. We all have a mission and we have just to be patient because hindi nila tayo pababayan. Hindi niya tayo pababayan. Sabi nga, it depends on how we exercise our faith. Kaya manalig tayo. Because every day is a blessing. God will always be good to us. And we should always be good to Him also. We should live as a Christian. We should live as the children of God. Magbigay ka ng tulong ng walang kapalit na sinasabi ni Pastor kanina. Magbigay ka ng tulong dahil galing sa puso, hindi dahil dati kasukat na. Kasi gaya ko kasi pag nagbigay ako, hindi ko nga kayo kinikilala ng personal eh. Hindi ko amamon, haanak nga agam-am mo, nabayagtay ka kadwan, but I never ask your name. I don't want to know your name. I don't want to memorize your faces because sa akin kasi ang tao pantay-pantay, magkakamukha, magkakapangalan yan. Pag lumapit sila sa akin, irrespective of who you are, if you can help, help. Help from your heart. Kasi, kumbaga, tira-tira na nga lang eh. Sa dami ng blessing na dumating sa atin, yung buhay pa tayo at wala tayong sakit. Kung ano man yung meron tayo, extra na lang po yan. So, yun lang po yung testimony. Hindi ko alam kung testimony kung matatawag yun. But I am so happy and I am so grateful that I was invited by my good friend, our good friend. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Praise the Lord for His plans, His will, and timing is always perfect po para sa ating lahat. At dahil dyan, meron pa po ba? Ay, pwedeng maikli lang po. Maikli lang daw. Basit lang ka. Lumabalik.
Praise the Lord! Dahil tatay sa disco na dahil. Inasal tayo. No adda dahil pa nagtalag tayo, dahil Diyos na pinati tayo. Mamatiak. Di na tayo ba? Kuna na, nagbasa kayo Da kayo, kuna niya pisos, nagiyay adalan na di. Di dak pinili. Ngayon siyak pinili kayo. Agbalin kay ko mga silaw. Matalag kay ko mati, panagserbiyo. Kung na ni apisos ka nagyay, adalan na idi. Tatamot, agyaman amot. Ta, naapo dos mamatiyak. Nga naapo dos katsalpay nga nagbalbalim. Idi, inayaban na nagserbikin ko. Number 1 kakabsat nga jak nga malipatan nog kararagag ti makaringag ti parbangon kan kanta. Lagi dyan mirakulo nga inaramid na po si ipalagip na kan. Sinalas. Punaman tanda naman. Mas glory to God. Mamati ak kaday ka Kristo nga nangayab kanyak di nakpay nga binaybayan. Mamati ak nga masidagak kinkwa na dagos nga rakupenak. Ta makita na nga dahil pusok kan panunutukot iso tinang iyang klaak kinapisos. Mariknak ti presensya ti Espiritu Santo tadagijay mirakulo. Ngayon naramid na niapo Diyos kanyak. Isuda ti mariknak ngipalagip na dayjay nakaskas daw. Ngayon naramid na itibiyag ko. Nataya kon. Imparabaw dati barunggon. Agriyaw niya di tatay kon. Pulsandak kano, awanan ti pulsukon. Awanan ti pulsukon. Ang nanay, di panunod ko apo, ubing akpay. Ubing akpay. Sanakpay di na bulnagin. Data, hanak pa'y na bulnagin. Ang nanay, hindi dati panunod ko kat apo bingag pa ko. Na, dati nga karara ko kot, nagmula katak mo ton. Ay, nagadumot na nga taon. Aday, balay dati lulak ka ng taragang kanya. Napuno mo ton ti taon nga. Umayon. Nga mang bisita kanya. Kung nabiyag mo kaya mata ubing nga ibagayo nga na tayon. Kunada. So nga, nagijay kakabsat, jak kalipatan. Nog kararagak no makaringak di bigat. Ay, praise the Lord. Ipalagip iti apo. Isudag kita, tinakaskas daaw nga ayat na kanyak banipod. Inayaban na nagsirbikin ko na, madaydayo tinagala. Amen po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Una po sa lahat, papasalamat po ako sa Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na humarap po dito sa entablado para po masabi ko rin po ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay namin sa araw-araw at sa buhay nating lahat. Ngayon po, salamat po sa lahat-lahat, sa inyo, Pastor Pader, Pastora Grace, at sa lahat po ng mga kapatid na tumulong sa amin na
kasalukuyan pong, nung time po na pinaglalamayan si Mama, naroon po kayo, alam po, hindi ko man po kayo makita lahat, pero alam ko po na naroon po kayo sa pakikiramay. Pero sa ngayon po, nairaos din po, nailibing po ng maayos ang mama namin dahil po sa inyo. At sa Panginoong Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Hindi niyo po kami iniwan at alam po namin na sa bawat oras at araw, andyan po kayo sa tabi naming lahat. Hindi ko na po sasayangin ang pagkakataong ito. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Salamat po. Ito po ang aking papurit pasasalamat sa Panginoon. Amen po. At tinatawagan ko na po ang MMT to lead us on the congregational singing. It's good eh. Hindi ko natatanungin kung God is good ba sa buhay nyo dahil God is good talaga. Amen po ba? Uy, wala. Tayo na tayo ay umamit sa Panginoon. Hallelujah. Kasi bago natin sisimulan, gusto ko munang tanungin ang bawat isa sa atin, alam po ba ninyo kung ano po ang kahulugan ng ating buhay? Kung bakit po ba tayo nandito sa mundo? Ano po ba ang dahilan kung bakit tayo nandito? To worship God? Yes, to worship God. Pero in real life, yung totoong buhay talaga, ano po ba ang kahulugan nito? Gigising tayo para maglaba, maglinis ng bahay. Sa mga tumatakbo, mangampanya, parang ganun lang ba talaga ang kahulugan ng ating buhay? Ang dami mong, alam mo, iniisip mo, bakit nga ba ako nandito? Kagaya ko, bakit ako nandito ngayon? Di naman ako singer. Bakit kayo nandyan ngayon? Di ba yung pinakamagandang kahulugan kung bakit tayo nandito? Kung bakit tayo nandito sa church na to? To bring glory and honor to His name. Hallelujah. Yun lang dapat ang isipin natin. Kung bakit tayo nandito sa church na ito, kung bakit tayo nandito ngayon, marahil sa iba sinasabi nila, anong ginagawa mo dyan? Sayang lang ang oras mo dyan. Ba't ka nandyan? Ilang oras, pwede ka namang maglaba, pwede ka namang maglinis. Lalo ngayon, Sunday, pwede namang mag-swimming, di ba? Pwede namang mag-outing. Bakit ka ba nandito? So dapat, yung motibo ng puso mo kung bakit ka nandito is to bring glory and honor to His name. Wala nang ibang i-honor mo, kundi ang ating Panginoon. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi, handa ka na ba? Sa kabila naman, handa ka na ba? This time, haranahan naman natin ang ating Panginoon. Kahit na silang in Ilocano, okay lang yan. Maganda yan sa Panginoon. Basta yung heart mo nakatune in talaga sa Kanya. Hindi yung nakatune in dahil, ay, alam ko yan, kantahin ko yan. Lalakasan ko yung boses ko dahil alam ko yan. No. Kaya tayo nandito para papurihan natin ang ating Panginoon, hindi papurihan yung bawat isa, yung mga katabi mo. So, nandito tayo upang ibigay natin ang pinakamaganda na papuri para sa Kanya lamang. Amen po ba? Hallelujah. Sabi dito sa Psalms 55, verse 22, put your cares on the Lord, and He will be your support. He will not let the upright man be moved. So, ang gagawin natin ngayon ay ituon natin sa ating Panginoon yung ating puso, ang ating buhay. Subukan nating haranahin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Hallelujah. Ha. Ibigay natin ang pinaka-the best na papuri natin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, beautiful. God is beautiful. Are you, Lord? It's your words. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross that saves me and rescued me. Just a moment there to set me free. And glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah. Pwede kayong sumayaw. How beautiful are you, Lord? Yes, our words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was the cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. You saved me and rescued me.
sa iyong pangalan, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy nating awitan, haranahin, sambahin ng ating Panginoon dahil napakabuti niya sa ating mga buhay. Sa kabila ng mga nagawa nating mga kasalanan, sa kabila ng nagawa nating mali, mga bagay na inuuna natin, hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. Patuloy niya tayong minahal, patuloy niya tayong minahawakan, kahit sa kabila ng kaguluhan sa mundong ito. Patuloy nating nakita, patuloy nating naramdaman kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi sa Psalms 96, 1 and 2, make a new song to the Lord. Let all the earth make melody to the Lord. And 2, make songs to the Lord, blessing His name. Give the good news of His salvation day by day. Hallelujah. Patuloy ka namin sambahin, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin sa aming mga buhay, O God. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. Pero Lord, tinawag mo kami iyong anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang makaabot namin, Panginoon, ang iyong kalawalhatian, Lord God. Huwag mo hayaan, Panginoon, na lalabas kami. Lalabas kami, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, na hindi namin maramdaman, Lord God, ang iyong paghipo, iyong pagyakap, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang nararamdaman, may kanya-kanyang bigatin, O God. Pero salamat, Panginoon, nandiyan kayo lagi para sa amin, Panginoon. Nandiyan kayo lagi, Panginoon, patuloy niyo kaming pinapalakas, Panginoon. Nandiyan ka lagi, Lord, na nag-aantay, Panginoon, kung kailan kami tatawag, kailan kami mananalangin, kailan namin kayo bibigyan ng papuri, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, tanggapin niyo po, pakalinisin ang aming mga puso, tanggapin ang aming mga awit, Lord God, tanggapin ang aming mga papuri, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
sa Panginoon. Sabihin mo, Father, we love you. Father, we worship you. We adore you, Lord. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Glorify your name in all the earth. Hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy
pasalamatan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. 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 Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kausapin niyo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy nating isipin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. So arise from your rest and be blessed by your grace as we glorify
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa paghipo, sa pagyakap niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na binabalik na namin, Panginoon, ang lahat na papuri, pasalamat at pagsamba sa inyong pangalan lamang, Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Purihin mong Panginoon. God is good. Yan. Parang nakakalimutan nyo na. God is good. Okay, some of the announcement before we will be hearing the word of the Lord. Ang MC po, okay. Meron pala tayong Fifth Sunday. Kaya dahil may Fifth Sunday po tayo, ang mga gagamitin ng Panginoon sa Sunday ay ang mga children. So, Sister Tin, yung mga bata, ang gagamitin ng Panginoon sa Sunday to lead us in our worship celebration. Si Gillian Alvarez at Adrian Peralta. Yan. So, okay. A special presentation, Children's Department. Next, Family Devotion, March 27, Sister Marjorie. Sa inyo po. Okay. Thursday. Then, meron ba ngayon yan? Next Sunday yan, di ba? Okay. WMO, District Fellowship, nagbago po. Instead of March 31, April 1 because of the holiday. Okay, kasi yun po ang tinatimingan natin. Ang alam naming holiday noon is March 31. But April 1 pala, yung Idil Fitir, that's why may mga kababayan tayo na nagtatrabaho from DepEd at government employee, kaya hindi sila makaka-attend pag ita-31 natin. So April 1 po yung WMO District Fellowship, mayroon na po nag-signify sa nagka-countdown na po kami kasi kami sa group chat namin kung ilan yung a-attend sa mga churches nila. As of now, 3 church pa lamang po yung nagbigay ng number. 23 from Samon, AFB Samon Santa Maria, 8 from EFB Patakid Santa Maria, and may 6 yata na galing din sa EFB Pugo, Alaminos. So we are waiting for the 24 churches to confirm their attendance. So Army of Provider, pledges, pakikuan na po para po hindi po mabitin yung ating mga benevolent fund na ibinibigay natin sa mga 5 senior citizen natin na nagpe-pensyon. So may pension, may 5 senior citizen tayo nagpe-pensyon. Okay? Bigayan yata ngayon? Ay, next Sunday. Okay. Army of Color Pan Run. Okay? So, yan po. T-shirt. Yung t-shirt po sa church natin sa Lawak na tumutulong po humihiling po ng tulong sa mga churches natin. So, mayroon silang ginawang programa, yung Pan Run. At kung hindi kayo makakapunta sa May 31, you can sponsor through t-shirt. Okay? So, prayer meeting facilitator, CCMO, MCYO, WMO, and ba't 2 WMO? Okay. Talagang active masyado kayong mga kababaihan. Okay. Pati na naman dyan. Malasiki Outreach, 3rd week, CCMO, nung Sunday, wala po kaming kasama kasi I visited our church in Binalunan. Kaya dumiretso na rin po kami sa Malasiki. So, 3 lang po kaming pumunta. Okay, so 2nd week and 3rd week, WMO and MCYO. Next, prayer meeting, Wednesday. Then, yan yung pinakagwapong kabataan natin. Pero hindi naman umatin sa Don Watts. Tapos siyang nakalagay dyan.
Okay. So, don't watch natin every Saturday, 5 p.m. Puri pong Panginoon. Next. Wala na. May I ask the Board of Deacons mamaya, after our service, we will have a short, very short meeting. May isa lang akong isang bagay lang pag-usapan natin. Okay. So, yun po ang mga announcement natin. Puri pong Panginoon. So, mamaya po, nandito na ba yung mga officers ng Sama Ka Pa? Oh, grabe yan. Sama ka. Samahan ng mamanantayang kababaihan tungo sa pag-unlad. So, sa ngayon po, we have been nakarehistro na. Kumikilos po ang inyong mga officers. Ang latest nilang kilos Sabado, kinuha nila yung financial assistance mula kay Congressman para po sa inyong livelihood. And we are still tapping kasi ang advice sa akin ng DOLE ay mas maganda lahat kayo daw ay mag-seminar. Hindi lang po yung mga nakakalam ng paggawa ng sardinas. And I am making mga paperworks para po makarequest tayo sa DOST through the DOLE. Kaya lang idadaan pa rin daw kay Peso. Kay Mampison. Ng Peso. Sakto yung pilyedo niya, no? Mampison ng Peso. Oo. Kaya lang natakot siya nung pumunta tayo kasi akala niya may multo sa likuran niya. Sinabi ko ba naman na marami po akong kamag-anak, isa yung nasa likod nyo. Tingin siya, wala naman siyang makita. Yan pala, yung pader doon. Okay. So, mamaya, you will take an oath. Samantalin natin ang mag-officiate ng oath ninyo because this is registered in the government. Dapat official din ng gobyerno natin. So, nandito po ang ating municipal vice mayor. Councilor. Councilor na pala. Parang nasa isip ko pa, vice mayor pa si si Councilor Attorney Pilipina. Siya po ang kukan ng oath-taking ninyo. Praise the Lord. Amen? Because this is a non-government organization. Kinater lang po ng ating church. So, as of now, attorney, meron na po silang 30 na miyembro. Kaya pararamihin pa yan, puri pong Panginoon. So, yun po ang mga announcement natin. And it's time for giving our offering. At para matukan yung oras, nandito ang aking maestro. Wala po ako nung Sunday, kaya hindi ako nakaawit nung Sunday. Kaya habang kinukuha ang offering, ako po ay aawit. Some say it's not a dream. The message, the title of my song, It's More Than a Dream. Okay. Some say it's but a dream to believe that heaven shall be, but it seems that even now my Savior I can see. I can see Him standing there all alone on Calvary, for it's more than a dream for me. It's more than a dream, it is true reality that my Savior gave His life. He died for you and me. I can see Him standing there all alone on Calvary, for it's more than a dream for me. The gates are made of pearl and the streets are made of gold. No sin can enter there, only the pure in heart can go. I can see Him standing there all alone on Calvary, for it's more than a dream for me. It's more than a dream,
It is true reality that my Savior gave His life. He died for you and me. I can see Him standing there, all alone on Calvary. For it's more than a dream for me. For it's more than a dream for me. Amen. Yan po yung sermon ko mamaya. It's more than a dream. Purihin po ang Panginoon. So let us pray for the offering. Okay, so let us pray also for healing ni Sister Lisa de la Cruz. Yung Sister Angel for healing. Niling ko pong tumayo na po tayong lahat. I know you have a prayer. Tinatawagan ko rin po si our partner, our co-servant of God, called by God to serve sa civil government, Attorney Pilipina Rivera. We will be praying for you. We know your desire to serve God through the civil government. And we want to pray for you. Pagpapakita po na nakikisa po kami sa iyong hadikain na paglilingkod. May we call Attorney Rivera to please come sa altar. May I ask my fellow pastor and deacons to please come and lay your hands on her. We also welcome his yung mga kasama niya, si Brother Samuel Gregorio Rivera and Roy Rivera. Okay. Welcome, brother. Okay. So please lay your hands. Alam po, kailangan niya po yung pag-iingat ng Panginoon sa kanyang kalusugan. Ang kanyang kalusugan po para pangalagaan ng Panginoon. Ngayon po ay next Friday, sa Friday na po, they will start going sa bawat barangay para muling sabihin ang kanilang mga plano at programa para sa bayan ng Bani. Let us pray for strength. Let us pray for good health. Let us pray for protection and guidance. Let us pray for her na yung desire niyang maglingkod ay magawa po at mangyari sa kaluluwalhati lamang ng Panginoon. That He will serve the people as is her service to the Almighty. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Nandito po, napangalanan po ang aming mga kapatid na may karamdaman, si Sister Lisa, Panginoon, pati na rin po si Angel, at sino man pong miyembro sa iglesyang ito, at sino man pong miyembro ng aming pamilya, at pati na rin po ang mga nakikisa sa amin sa live stream, kung may mga karamdaman, pagalingin mo po sila mula sa kanilang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kami po ay tumutungtong sa iyong mga pangako na sa iyong mga latay kami po ay gumaling at sa iyong pangalan may kapangyarihan at himala na mangyayari. That's why, Lord, we are praying right now and we are declaring healing upon healing to their bodies, to their physical bodies. In Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka ring mag-ingat sa mga kapatid namin sa iba't ibang dakol ng aming mundo, Panginoon. Wherever they are, Lord, ingatan mo sila, gabayan mo sila, tulungan mo sila, pagpalain mo po sila, O Diyos. Lahat po ng aming mga kapatiran at miyembro ng aming pamilya, saan man po sila naroroon, we entrust them to your mighty hand. Pati na rin po, Panginoon, ang aming kapatid na nandito ngayon, salamat po, binigyan mo po siya ng pribilehyo para po maglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng paggawa ng mga batas para sa aming bayan. Thank you. You give her wisdom. You give her knowledge. And you give her the heart of servanthood.
Kaya sa oras na ito, bilang iyong iglesia, itinataas namin siya sa iyong banal na harapan. Panginoon, tulungan mo po siya sa kanya pong adhikain. Sa kanya pong pagpapasyal sa mga barangay, sa mga bawat bahay, Panginoon, sa panahon po ng pangangampanya. We pray na ingatan mo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Gabayan mo po siya sa mga pupuntahan niyang lugar. Ingatan mo ang kanyang kalusugan. Pangalagaan mo po ito, ilayo mo sa anumang karamdaman. And Lord, we pray na patuloy mo siyang gabayan at tugunin ang kanyang panalangin. Let your will be done to her life, O God. And let her life, O Lord, become your vessel para po, Panginoon, ang aming pong bayan ng Bani ay managana, maging mapayapa at masagana, Panginoong Diyos. Bless our sister. Bless her, O God. Bless the desire of her heart to serve. At huwag mo pong hayaan na malihis po, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa inyo. Tulungan mo po siya na sa paglilingkod na ito, lalo niyang makita ang kadakilaan mo. At lalo niyang makita, Panginoon, na yan po ang iyong pinapagawa sa kanya. Kaya patnubayan mo po siya, Panginoong Diyos. Hayaan mo na ang kanyang paglilingkod bilang mambabatas dito sa aming bayan ay magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. At siya po ay magiging modelo, magiging ehemplo, Panginoon, na ang sumasampalataya sa iyo, naglilingkod, ay tunay nga nagagamitin mo in a mighty way, O Lord. Hallelujah. Ingatan mo ang kanyang pananampalataya sa inyo. Maging ang kanyang pamilya na nagsasakripisyo rin, Panginoon, sa kanyang paglilingkod na ito. Gabayan mo po, tulungan mo po sila, i-bless mo po sila. Bless our sister, O God, so may they become a channel of your blessing. Thank you, Lord. Thank you, O God. Salamat po sa pagpapala mo. Lord, we are also offering to you this offering. Tanggapin mo po bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang bawat nagbigay. Ibalik mo po ng mas marami pa gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita. At ang mga offering na ito ay magagamit lamang sa ikalalago, ikadadakila ng iyong gawain, at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po, Diyos. Salamat po. At bawat panalangin ng bawat isa sa amin na nandirito ngayon, mula pinakabata hanggang pinakamatanda, tugunin mo po, O Diyos, ano man po yung mga panalangin na yan. Ano man po yung mga pangangailangan na yan. Nababasa mo po ang aming isipan, nararamdaman mo po ang tibok ng aming mga puso. And as we are whispering our prayer, O Lord, we know that you are answering it right now in Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming panalangin at sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kasihan mo po ang iyong lingkod. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. Ikaw lamang po ang may tataas. Thank you for the life of our Counselor, Atty. Rivera. Salamat po sa buhay din ng bawat isa sa amin. Maging mga kasama niyang nandito, Panginoon, na kasama niya, we pray for them. Answer also their prayers. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, Atty. We hope that you will serve in accordance to God's will. Bago po natin, maikli lamang ang sermon ko ngayon because we will have our induction. But I want to speak to you, itutuloy ko lang po, 2 verse lamang. Sister Stacy, 1 Peter, okay. We are on the Living Hope. Bago pa i-lecture ang Living Hope, ayoko pong unahan, kaya iguan ko lang po yung foundation. We have already discussed. Okay? The title, Living Hope. The subtitle, An Exposition of the 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Natapos na po natin yung 1 Peter. Okay? Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, keep in heaven for you,
who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So yan lang pong didiscuss natin ngayon. We have already discussed this, okay? Na-discuss na natin yan. Bitter lift our eyes above present suffering to the hope found in Christ. Okay? Ang mga audience, persecuted Christian in modern day Turkey, purpose to encourage them to focus on their eternal hope. Tapos na po natin yan. So, key takeaway, our hope is certain, alive, and greater than our suffering. Okay, next. Tapos na po natin to. The Christian have a living hope that transcends suffering. This hope is founded in God's mercy. Diniscuss na po natin yan last Sunday. Defined as imperishable inheritance and secured by God's power. The foundation of our hope, the basis of our hope. Okay? God's great mercy. Tapos na po natin ito. We have already discussed it. The new birth, the spiritual transformation, and the resurrection of Jesus Christ. That is in verse 3. So we are now in verse... Okay, diniscuss din natin ito, yung resurrection of Jesus Christ as prototype of our future. If there is a resurrection, pag nag-resurrect si Jesus, ibig sabihin, magre-resurrect din tayo. That is the hope of a Christian. Okay, we are discussing the nature of our hope. So verse 4, ito na po. Alam nyo, isa sa pinakapaborito natin, ay hinihintay natin pag may naghihingalo. Ano ang hinihintay nyo pag may naghihingalo? Yung huling bilin. Kung ipapamana niya sa inyo yung inheritance, di ba? Gustong-gusto natin ang inheritance. Kasi, oo, yung mana ba? At ang nakakalungkot, pinag-aawayan yung manang yan. Oo, pinag-aawayan. Oo, yung mana. At the end of the verse 4, makikita natin dito, yung mana natin, ay we have, sa atin, gustong-gusto natin. Sino na rito ang mga pinamanahan? Utang ang pinamanahan. Okay. Sino rito ang mga may mana? Ang pa mana. Sister Gina, anong pinamana sa'yo? Bahay at lupa. Uy, siya, di ba? Oh, di ba? Oh, bahay at lupa, siyang titira doon. Oo, sa bahay at lupa. Purihin pong Panginoon. Okay, so maraming mga naipapamana sa atin. Ako po, ang father ko, hindi pa siya namamatay, may pinamana na siya sa akin. Pinamana niya na ako ng lupa at bahay. Kaming magkakapatid, kasi ayaw niya na kaming magkakapatid mag-away-away pag namatay siya. Kaya gusto niya hati-hatiin na yung mana bago mamatay. Kaya kayong mga ipamamana sa anak niyo para hindi mag-away-away yung mga anak, hatiin niyo na ngayon. Okay. Magtira na lang kayo ng sa kanya. Ganon ginawa namin. We advise our father na magtira siya ng para sa kanya. At sinigurado na rin namin na yung mga natira, mayroon nang may-ari. Okay. Yung mga bunsong apo. Okay. Unlike our inheritance, our inheritance is, anong sabi dyan? Imperishable. Cannot be destroyed. Ang mga mana natin dito sa mundong ito ay nasisira. Nasisira. Yung lupa, nawawala. Naniniwala ba kayo yung lupa nawawala? Oo. Alam nyo ba ang verse ng agrarian nasa Leviticus? Kalimutan ko na. Nung nasa Parcom ako, kabisadong pagsado ko yun eh. Ang lupa ay hindi sarili ng iisa. Ilocano kat? Pagsisinublatan. Dito'y San Miguel, tidaga dito'y kukwa iti Pedro Reynoso kan Pedro Braganza. Ni Don Pedro Reynoso kan Don Pedro Braganza. Nga aging ganat at problema. Problema. Awang pa'y tiggam yung nga titulo. Tiggam yung lang dagiti duma CLT, Certificate of Land Transfer, kay pagpakasano, titulo ko, hindi titulo yon, Certificate of Land Transfer. Marami pang dadaan niya. May undertaking pa yan, mayroon pang ganito-ganito, mayroon pa, pulong-pulong. Ngayon, inaayos ng Reynoso yung inyong mga lupa. Okay? Ganon. Kaya nga nakakatakot bumili ng lupa dito sa San Miguel, hindi pa titulado eh. Oo, kasi Don Pedro Braganza. At alam nyo ba na may problema rin sa Don Pedro Braganza? Kasi hindi may release yung title ninyo kasi yung state tax ang problema. Ayaw akuin ni Nani. Gusto niyang ipaako sa mga
Tenant. Oh, sabi ko na tuloy yung problema. Okay. So, yun yung mga mana, nawawala yung mga lupa. Nawawala yung mga ginto ninyo, nawawala na isasanla. Ano pa? Nawawala po. But, yung ating mana ay, sabi rito, imperishable. Ibig sabihin yung imperishable means that never goes. Hindi siya mawawala. Permanente, it can be destroyed or ruined or spoiled. Yung mana natin sa langit ay hindi po nawawala. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mawawala. Oh, kaya yung mana nyo, wala. Marami na tayo na-encounter dito sa San Miguel, Dagriri. Siyak, magkit kumatikin mana dahil yung pastor, ngam nalaing gamin, dahil yung kasinsin ko. Kaya ngayon karot maramidam, nalaing karot yung kasinsin mo. Ura pa manam ka, pinatitulwan nan, dinamnamaam kanyam. Ako rin, pinaganon. Sabi ng lolo ko, sayo ang bahay na ito. Kasi akong alaga nila, sa akin daw yung bahay, tapos may mga lupa ka. Nung nagpastor ako, wala na. Wala na, kasi nagpastor ako eh. Ang gusto nila, hindi ako magpapastor, doon lang ako, sa akin yung bahay. Sabi ko, hindi ko ipagpapalit ang calling ko dahil sa manang yan. Kung ipapamana sa akin, total, wala namang anak yung auntie ko, baka maalala niya ako pagdating ng panahon. Pero hindi na bale. Kasi hindi naman mahalaga. Yung lupa nawawala. Yung mga area hindi nawawala. Pero ito, imperishable, cannot be destroyed. Undefiled. Free from corruption. Yeah, di ba? Free from corruption. Hindi ko nakwento kasi baka may masabi pa akong iba. Free from corruption, hindi po ito nakukurap. Hindi po ito nasisira. Hindi po ito nananakaw, hindi po ito nawawala. Ano pa? Unfading, never loses its beauty. Tingnan mo ngayong katabi mo. Ang ganda niya, no? Ang ganda ni Tintin eh. Pero yung gandang yan, mawawala rin. Nagpipade din. Gaya ng isang bulaklak na napakaganda pero nagpipade. Gaya ng isang damit na napakaganda pero kumukupas. Pero yung mana natin sa langit, hindi kumukupas. Purihin po ang Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi niya, paano itagalog yun? Ilocano ko na, agurnong kayo ti gupit yu ijay langit nga ni mananakaw ken lati saan na nga dadaulan. Dito'y daga, agurnong ka, matakaw, may scam. Dami ng scammer. Ako nga na-scam ako. May gatas po ako ngayon na ginagatas para hindi na ako mag-maintenance ng lusartan. 1,000 ang isa. Gusto kong makatipid. Nagtingin-tingin ako. Mas mura ito ng 60 pesos. Nag-order ako. Ay, grabe. Pati pala yun, peke. Bakit ang tamis-tamis na? Bakit wala ng colostrum? No? Oo. Mura kasi. Sabi ko, sabi ko na, tapos sabi ni Pastora, mahal yan. Ano kaya mag-stem cell ka na lang? Sabi ko, stem cell parang kay Enrile. Sabi ko, mag-stem cell ako. Babata ako, ma. Babata ako. Mas bata na akong tignan kaysa sa'yo. O baka magsisi ka pag nag-stem cell ako. Nagpipaid, di ba? Marami, ninanakaw, ini-scam lahat ng mga mana natin. Lahat nawawala. Nawawala po. Marami nang na-scam dahil sa dyan. Kaya ninanakaw, kumukupas. Yan po yung nature ng ating, hindi ko nahabaan yan kasi in-explain ko na noon yan. Hindi po kumukupas, hindi nawawala, hindi nakukurap. Purin pong Panginoon. Yan yung inipin mong mana mo sa langit. So, ag-invest tayo di langit, manaydayaw iti Apo. Amen. Nag-invest ako. Grabe, Sister Stacy. Inimbita niya ako mag-invest. 3,000 monthly. Namnamaak into no ag-mature after 5 years. Wow, malaki-laki na ito. Naabutan ng pandemic. Yung ininvest ko na 180,000, wala na lang. Hinintay ko lang tumaas yung market value, yung stock market. Nung tumaas ng konti ng stock market, winidraw ko na. Yung 180,000, 100,000 na lang.
Di ba? Kaya, sakit. Masakit. Tapos ungong tandak pa. Si kanto, magkastoy-kastoy. Ay, nabankrupt ka lang ro doon, ung tanda ka pa. Di ba? So, ibig sabihin, unpaid eh. Wala pong permanente dito. Na-scam tayo. But in heaven, invest your everything to heaven. Amen. And how to invest in heaven? Do all things for the glory of God. You serve God for the glory of God. Amen. You come to the church for the glory of God. Lahat gawin mo para sa kalulatian ng Panginoon. Kahit na hindi ka mo may ayo sa sabali, basta may dayaw ni Apo Diyos. Okay, next, para madali tayo. Okay, hindi ko na-discuss yan. Yan. Hindi ko na-discuss yan. The certainty of our hope, verse 5 na. Ang bilis, no? Okay. Our hope is secure in God. Is secure. God is guarding. Wow. Sinong nagwagwardya? Verse 5, maliwanag. Binasa natin kanina. Ano bang sabi ng verse 5? Being secured by God in heaven. Keep in heaven. Our inheritance is kept in heaven. Inaalagaan ng Panginoon. Amen. Binabantayan. Hindi mawawala. Biruin mo. Dito pagbantayan mo, pa yung security guard. Di ba, Brother Ronald, meron kang bantay sa mga bangus mo? Bantay sa lakay mo. Agape, piman. Namnamaan na. Mano nga banyera nga bangos. Idirumwar. Diyasa nga pulo nga banyera. Duduwa nga banyera. Adam, latapalusot na yung nagbantay. Binilit. See? Pero yung mana natin, keep in heaven. Amen. Talagang binabantayan ng Panginoon. Ang maganda rito, as a believer, okay, ginabantayan na nga, yung mana natin, tayo also ay binabantayan, iniingatan ng Panginoon. Na, baka makuan ako rito, matechnical ako rito. Nandito yung Bible school student natin. Kaya ayaw akong pagturuin sa seminary, Joy. Nasaan na si Joy? Di ba? Yun ako pagturuin sa seminary dahil sa controversial na ito. Okay. Hindi lang po yung mana natin. The verse 5 refers to our future. Yung New Testament po, yung salvation po natin. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang kaligtasan na yan ay iniingatan ng Diyos. Sabi ng John chapter 10 verse 20-29, sabi niya, nobody can pluck them out of my hand. Ang tayo pong mananampalataya, kung totoong sumampalataya tayo sa Panginoon, nandun po tayo sa gitna ng mga kamay ng Panginoon, iniingatan tayo. Ano ang gawin natin? True faith. Kung buong-buo yung pananampalataya mo, iingatan ka ng Diyos sa kanyang mapagpalakay. Sabi niya, nobody can pluck them out of my hands. Maliwanag si Jesus Christ ang nagsabi nun. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Iniingatan ka ng Diyos. Kaya nga po, Pastor, bakit kung iniingatan ako, bakit ang daming mga pagsubok sa buhay? But remember this, kahit sa pagsubok, sabi ng Biblia, walang pagsubok na dumarating sa iyo na hindi pumunta sa lahat ng tao. Pero ang Diyos tapat, kung nahihirapan ka niya, sabi niya, gagawa siya ng paraan para magtagumpay ka sa pagsubok na yan. So God is faithful. Ang dami nating example sa Bible. Tignan niyo si Job. Iningatan ng Diyos. Iningatan. Kaya nga, ang lagi nating panalangin, Lord, sabi ni Pablo, sabi niya sa kanyang sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi niya, o 1:12, kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y kumbinsido na kaya niyang hawakan ang ipinagkatiwala ko sa kanya hanggang sa mga huling araw. Mga kapatid, napakaganda na makita natin ito. God will protect us. Iingatan niya yung pananampalataya natin. And what is our part? Abide in Him. Maliwanag sabi ni Jesus Christ, if you abide in me, in my word abide in you, you will ask whatever you ask and it shall be given to you. Abiding, manatili ka sa Kanya. So, kwan po yun vice versa. Ang Diyos, hahawakan ka niya at mananatili ka sa Kanya. Kaya nga po, ang kaligtasan na hindi nawawala. Wow, mga firstborn,
ipasumon na yung presbitero ng Pangasinan. Kasi hindi nawawalan kaligtasan. Bakit? Kasi kumpleto ka nang niligtas ng Diyos. Pero may kondisyon, totoo ba na ikaw ay niligtas ng Panginoon? Totoo ba na anak ka na ng Diyos? Yun lang ang issue dyan eh. Totoo ba? Ang tanong, totoo ba? Kasi ang daling pumunta sa church. Ang daling magsabing born again ka. Ang daling magsabing ikaw ay anak ng Diyos. Ang dali po. Napakadaling magkunwari. Napakadaling pumunta sa church, umiiyak-iyak doon. You know why I invited Vice Mayor? Sorry po, kagawan. Ang tingin ko pa rin, Vice Mayor ka eh. Okay. Ang imbita, sabi ko, kasi alam ko may mga pupunta na sa mga susunod na linggo. Sanay na po ako rito sa San Miguel. 27 years na po ako rito. Sanay na po ako na pag-eleksyon, kampanya, may mga pumupunta. Nasaka ko lang nakakita during campaign period. Kaya sabi ko kay ma'am, biniling ko, ma'am, kung pupunta ka, sabihin nyo sa tao niya doon. Sabi, pag pupunta si attorney doon sa church, bago ang kampanya, ayoko siyang pumunta ng campaign period. At pag pupunta siya, huwag siyang mangangampanya. Hindi naman siya nangampanya. Kaya sabi niya sa akin, nak-online tayo, attorney. Sabi ko, Pastor, hindi ka kaya masisira dyan? Sabi ko, hindi. Kasi magte-testimony ka naman. Maliban na lang kung sabi mo, iboto nyo ako. Diba? Pero hindi, mag-testimony ka ng kabutihan ng Panginoon because I know her as a Christian. I know her as a pastor's sister and believer of the Lord. Kaya sabi ko, mag-testimony ka ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pumunta lang siya rito para i-testify. Alam nyo, taon-taon na siyang pumunta kasi may church naman siya. Hindi na lang every 3 years. Para ibang Panginoon. Amen. Amen. Ganun po yun. So, mga kababayan, pwede nyo siyang imbitahan minsan sa inyong gathering. I-promote ka, mama. No, the gathering nyo, mabalin yung imbitahan ni Suna. Tano umay mang-encourage kanyayo. Encourage na kayo ti Sauti Apo kung nagiti naramidan ni Apo Diyos gibiyag na. Yung women, so binibigyan ko na kayo ng clue, pwede nyo siyang imbitahin. Pero after election na. After election na. Okay. After election na, di ba? Ma'am, pag-imbitahin ka po nila kahit tapos na pong eleksyon. Puntahan nyo po sila. Mag-share lang kayo ng konting testimony o word of God. Purihin po ang Panginoon. So, we are guarded. Madali pong magsabi na Kristiyano, pero tayo po, gwardyado tayo ng Panginoon. Hinahawakan niya eh. Simula pa lang nang tanggapin mo siya bilang Panginoon at pagligtas ng iyong buhay. Yung kaligtasan mo, hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo. It is God. Salvation does not belong to you. It is God who saves you. It is by grace. Anong naging parte mo lang? Sumampalataya ka. Pero kahit yung pagsampalataya mo, hindi ka pwedeng sumampalataya kung hindi binuksan ng Diyos ang iyong kaisipan. Because you are blinded by the God of this world. You are sinner. We are sinner. Therefore, kailangan buksan ng Panginoon ang ating mga kaisipan para makita natin ang katotohanan. And when we heard the gospel, when we heard that we are a sinner, we acknowledge that we are a sinner, and we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. That is the work of God. Hindi po work ng tao yan. Amen? The Holy Spirit is the Holy Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity of one God, the manifestation of one God in 3 distinct persons, work distinctively in your salvation. The Father saves you. Jesus Christ died for you. The Holy Spirit convicts you. So nagkaroon po talaga ng talagang work ang Holy Spirit. Ang si Jesus Christ, the manifestation in Godhead, talagang nagmanifest sila sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung iniligtas tayo ng Diyos, pag ang Diyos ang nagligtas, kompleto. That's why Hebrews 7:25 sabi niya, He can save you to the uttermost. Hindi na po natin kailangan pang gumawa para maligtas. Pero naligtas na tayo para gumawa. Ayan, kasi yung mga ibang sekta, garami ka tanimbag, may salakan ka, kastoy taramidam, hindi. Gumagawa na tayo dahil ligtas na tayo. Amen? That's the truth. Hindi po yung, alam mo yun, napin nga nagigagayam tayo nga GW. Kasi kaligtasan nila yun eh. May oras sila.
Pag regular pioneer ka, dapat may oras kang gugugulin. Pag special pioneer ka, pag auxiliary, ang dami gugugulin. Kasi di ka maliligtas. Sa atin, hindi yun eh. Gagawin mo yon dahil ligtas ka na. Gagawin mo yon dahil may mana ka na sa langit. Amen? Gagawin mo yon dahil may buhay na walang hanggan ka na. Yun po yung kaibahan. That's why we have an assurance of salvation. Kaya nga assurance, kaya walang laban-laban, bawi-bawi sa kaligtasan. Amen? No naisalakan ka, anak na ka ni Diyos, anak na ka ni Apo Diyos, anak na ka talaga ni Apo Diyosan, tiaramidam laang tata, pakumbaba ka, agsubitar ka, at huwag kang lumihis, huwag kang tatalon sa kamay ng Panginoon. Kasi nandun pa rin yung free will natin eh. Kaya lang, minsan tumatalon ka. Ngunit gaano ka man, tingnan nyo si David. As I close, si David po, tumalon siya sa will ng Panginoon. Anong ginawa niya? He committed murder and adultery. Okay, anong ginawa niya? Pero mahal pa rin siya ng Panginoon. Sinend niya si Nathan, rinibuke. Tapos sabi niya, I have sinned against God. Nakabalik siya sa Panginoon, na-restore yung joy of salvation niya, but the consequence of his sin, inapit na. Ganon din mangyayari sa atin. Yes, naligtas tayo. Born again tayo, pero lumihis ka sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya kang patawarin, kaya kang ibalik ng Panginoon, but you will suffer the consequence of the things that you have done. Ano mangyayari? Nawala yung joy ng salvation mo, ibabalik ng Panginoon yon. Tapos, pero yung consequence ng ginawa mo, apitamon. Because that is the punishment of the things that you have done. Ganun po yon. Kaya, Sister Joy, sa Bible School, di ba? Pag nanligaw ka, mapapauwi ka. Mapaawid ka, no? Agarum ka. Kaya nasa una, nakapinakawan ni seminary, pinakawan na ka. Ngam tilintag, katlintag. Dapat nga mapaawid. Kaya may napauwi. May napauwi na estudyante. Kasi, nagpaligaw. Nanligaw. Ako, napauwi rin ako. Hindi ako nag-graduate ng kaba. Napauwi ako. Bakit? Kasalanan ni pastora. Niligawan ko siya, isinumbong niya ako. Kaya wala. Kasalanan niya, napauwi ako tuloy. Hindi ako nag-graduate ng kaba, but salamat sa Panginoon, nakagraduate pa rin ako. Kaya mga kapatid, you will suffer the consequence. Hindi ko na po habaan, itutuloy ko po sa Sunday yan. To most differ and must, pero sa simple at magaan na kamaranan, you are secured. Amen? Huwag kang mag-alala. As long as you are faithful to the Lord, saan ka man mapunta, ano man ang mangyari sa Pilipinas, magka-people power man, pero wala, okay. Ano man ang mangyari, mapunta ka sa The Hagues, okay. Ano mangyari? Okay, ano man mangyari, mga kapatid, as long as you are in the Lord, you are safe and secured. Your inheritance is being secured, you are also guarded through faith. Amen? So, kinalipay ko dyan guarded through faith. Ginagwardyahan ka ng Panginoon. Okay, so let us just stand. Tayo po ay tumayo. Okay. Ang dati kanta ti Ilocano nga kayat kung ipakpakanta no may panggabi ti pamati ti diskasyon tayo. Radyo makun ko na nga agtuluyak, ure niya ti mapaspasamak. Why? Because we have an inheritance. Nalabit, pwede, maaari. Sa mundong ito, hindi ma-appreciate yung mga ginagawa mo. Maaari sa mundong ito, ang lagi nilang tinanimnan yung mga pagkakamali mo. Hindi nila ma-appreciate, hindi nila makita yung mga ginagawa mo. Ngunit kapatid, lahat ng ginagawa mo, kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, mayroon po yang rewards in heaven. You are working for the Lord. Nandito ka, every Sunday, you are investing to God's kingdom. And there come a time
na marireward, matatanggap ang reward na yan. Hallelujah. And also, you are being guarded by the Lord. And it is our desire na magpatuloy. Ang tuluyan, urayan niya, di mapaspasaman. Surutek ni Jesus sa manubot ko. Agtuluyak apo suruten ka. Hallelujah. Panginoon, salamat po, iniligtas nyo kami. Tinatawad nyo ang aming mga kasalanan. Binigyan nyo kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At mula nang tanggapin ka namin, lahat po ng aming ginagawa ay nakarecord sa inyong harapan. Ang mga rewards ay naghihintay sa amin sa kalangitan. Ang aming mana na buhay na walang hanggan, hindi po ito nawawala. Hindi po ito kumukupas. Hindi po ito nananakaw. Ang aming tahanan na inihanda mo, gaya ng sinabi ng mga gawa, kailanman ay hindi masisira. Inihanda mo para sa amin. Iniingatan mo yan hanggang sa muli mong pagbabalik. At maging kami, iniingatan mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya, we are being guarded, we are being secured. Lord, salamat po. Dahil sa mga panahon na magkakasala kami, kinukunbik nyo kagad kami, Panginoon. Sa mga pagkakataon na nagkakamali kami, patunay na inaalagaan mo ang aming pananampalataya sa inyo. Ginigising nyo kami sa katotohanan. Binubuksan nyo ang aming mga mata, nakikita namin ang aming mga pagkakamali. Binibigyan mo yung liwanag ang aming kaisipan. Salamat po. Patunay lamang yan na iniingatan mo ang aming kaligtasan. And you don't was, hindi mo gusto, Panginoon, na kami po ay mapalayo sa inyo. Salamat po sa pag-iingat. Salamat po, Diyos. Salamat po. May katiyakan kami sa aming kaligtasan. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Before we close, makakaupo po tayo. Tinatawagan ko pong mga officers. May also call our inducting officer. May we call Sister Sister Dalisay, the president of the dahil wala na po sa atin si Sister Bilen kasi nasa Hong Kong siya. Siya yung elected, but we decided na i-in-charge muna ang Vice Presidency ni Sister Imelda Hiro. Sister Imelda. Secretary, Sister Conchita Padrigo. Sister Treasurer, Sister Rose. Wala Sister Rose? Wala Sister Rose. Yung iba pang mga officers, hindi ko naman kilala yung mga officers na iba. Sister Arlene, Sister Gina, Arlene Macarayag, Sister Gina, Sister Almira. Saan Sister Almira? Okay. Tinatawagan ko po si may kawak lata, counselor. Nagulat po ako, nandun na pala sa Hong Kong si Sister Imelda. Hindi siya nagpaalam. Ay, Sister Belen, oo. Kausap ko lang nung isang, hindi man niya sinasabi.
Kaya lang may post siya, di ba? Gusto ko sana umuwi ng San Miguel, kaya lang walang tubig, kaya dito na lang muna ako. Kala ko naman nasa Manila lang. Good morning po ulit. Sige po, simulan po natin ang panunumpa sa katungkulan. Itaas po natin ang ating kanang kamay. At sumunod po kayo sa follow after me sa English po. Ako, si naatasan bilang ng samahan ng mananampalatayang kababaihan tungo sa pag-unlad ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang mga pananagutan ng aking kasalukuyang posisyon at ng iba pang iaatas sa akin. Susundin ko at aking papangatawanan lahat ng kondisyon ng saligang batas at tuntunin ng sama kapa. At ipinapataw ko ang bawat pananagutan sa aking sarili ng walang hangaring pag-iwas at pag-aalinlangan sa aking isipan sa tulong at biyaya ng Diyos. Malugong pagbati po sa inyong lahat. Tumayo na po tayong lahat and let us pray for the close. Pag-pray natin ng kwan and diretso na po natin sa closing prayer. Salamat po Panginoon, nabuo po ang asosasyon ng mga kababaihan na mananampalataya sa inyo. Na ang tanging layunin, Panginoon, mapagkaisa ang mga kababaihan at makatulong po para po sa ikalalago ng kanilang pamilya, ikasasagana ng kanilang pamilya, ikakasagana ng iyong iglesia, ikasasagana ng kanilang komunidad at ng kanilang bayan. Niling po namin na anuman po yung mga hadikain nila, anuman po yung mga plano at programa nila, Panginoon, ikaw lamang ang maluluwalhati. Tulungan mo sila sa kanilang mga gagawin. Tulungan mo sila, Panginoon, na magampanan ang kanilang mga tungkulin. Salamat po sa kanilang mga buhay na gagamitin mo. Salamat po, Panginoon, sa natapos po naming gawain ngayong araw na ito. Thank you for your blessing. Thank you for your word. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang hindi masukat at hindi matatawaran na paggabay ng banal na Espiritu, itong tatlong persona ng iisang Diyos, ang patuloy na gagabay, mag-iingat, tutulong sa atin, tutugon sa ating panalangin, mula ngayon, magpakailanman. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Thank you, Counselor, for serving. Sandali lamang po. Hello po. Kanina, although surprise po yung